guys, so may nagpagawa sa atin ng hard disk na naman, hard disk. So issue niya ito is wala siyang power. So bubuhayin natin. So, galing pala to, Marikina lang, diyan lang, malapit lang. So pinalalamog na lang siya dahil umuulan din. Yung unang ginawa ko dyan is nag visual inspection para makita ko kung may burn, may sunog ba na pyesa. Yan. So nung binuksan ko siya, so nalaman ko na na ginalaw na yung board. So na-repair na pala siya. Dati na chat ko si client na pinagawa niya sa iba. So nakita ko kasi may yung parang pinalitan na pyesa or hininang, ayun. So yan, TBS diode yan. So nung tinest ko yan is shorted yan, ayun. Ayun, nung tinest ko sa kabilaan, ground sabay kabilaan. So ang reading niya is 003. So shorted, ayun 004, tapos yung isa 003. So shorted yung yung circuit niya diyan. So nung binaklas ko yan, babaklasin ko na siya. Yan. So babaklasin ko na. Shorted pa rin. So it means, tapos tinest ko rin yung TBS diode. Okay naman yung TBS diode, kaya binalik ko rin yan. Tapos yan, so tinest ko yung board, yung circuit niya, yan. Shorted pa rin. Ayan, ground, tapos kabilaan na terminal. Same reading. Shorted pa rin na yan. 003, tapos 003 pa rin, kabilaan na terminal. So tapos tinis ko rin yung TBS diode. So walang reading yung kabila kasi nga one way lang yan, kasi diode. Yung kabila may reading, dapat yung kabila wala. Kasi pagka may reading kabila, shorted yun. Pares may reading, shorted yun. Pagka pares walang reading, open. Ayan. So tinis ko na siya dyan. Ayan, kabilaan dapat yung test niyan. Para ayan, yung part na yan, walang reading kasi nga yung positive probe niyan nasa negative. So wala siyang reading dapat. Pag binaliktad mo, nasa positive probe na yung positive sa positive. So dapat may reading siya. Ayun, nasa 500 siya, ayun. So goods yung TBS diode. Yan. So sa part na yan, di ko muna binalik yung TBS diode. Muna ako, voltage inject. So hinahanap ko muna yung short bago ko balik yung TBS diode. So yung ginawa kong voltahe dyan is nagsimula ako ng 1.5 volts, tapos 1.5 din na amps. Hinahanap ko na yung yung probe niya ng ng multi ng DC power supply. So ayan, ipo-voltage inject ko na siya na may kita nyo 1.2 volts at 1.5 amps. Ayan. So nung binvoltage inject ko siya, kumain siya ng 1.5 amps. So shorted talaga yung circuit dyan. Ayan, 1.5 amps yung pinakain niya. Ayan. So tinaasan ko pa yan kasi nga hindi siya umiinit. So ganun yung diskarte, pag hindi mo init, taasan mo lang. Pero hindi, wag yung sobrang taas, yung konting taas lang. Ginawa ko na atang 2 volts yan, 2.4 volts. Ayan.
So yung salarin dyan na shorted is capacitor sa linya ng ng 12 volts rail. Kaya wala siyang supply, walang 12 volts na supply kasi shorted yung 12 volts rail niya na capacitor. Ayun, capacitor yan. Yung dalawang maliit, zero resistance na resistor, parang fuse siya. Tapos yung dalawang medyo malaki, capacitor yan. So yung isang capacitor, yung nasa taas, yan yung shorted. Yan, ang mabilis siya matuyo. Yan. So yan, tinanggal ko na siya dyan. Yan. So di ko na napakita sa video na ni-replace ko yan. Yan, kasi na full na yung cellphone ko, full storage. Di ko na video na ni-replace ko yung capacitor. So natanggal ko na siya. Nung tinis ko na siya, so nawala na shortage niya, tinan mo. Wala na yung shortage. Ayan o. So ayan, binabalik ko na yung TBS diode. Ayan o. Binabalik ko na. Ayan. Ayan. So binabalik ko na siya. Tapos nung tinis ko na yan, wala nang short. Hindi na siya shorted. Pero no fix talaga yan, sir, kasi nga na yan IC na yung sira niya. Yung main control IC niya may input pero wala siyang output. So yun talaga, may bagay talaga tayong hindi lahat kaya nating ayusin, dahil pag IC na talaga yung sira, hindi na talaga maayos. May solution naman dyan. So mamaya sasabihin ko yung solution. So ayan, nung tinis ko na siya, ayan, goods na. Kabilaan. Ayan. So nung tinis ko ground, kabilaan na terminal. Oo, ayan na. Ayan, may reading na siya na 500. Ayan na, 500 na siya. Hindi na siya 003. Yan yung 003 kasi ground to ground dyan yung isa ground to positive. So kala ko okay na yan kasi wala nang short So nung nung tinest ko ulit, wala siyang power. Wala pa rin siyang power dahil yung yung main control IC, wala siyang output. May masamang balita dahil no fix ko siya. Walang tayong magagawa, ganun talaga yung buhay, no fix yan. So dahil yung sira niya is main control IC. So wala siyang supply sa BIOS tsaka dito sa motor niya. So dahil hindi na supply dahil sira nga yung main control IC. So una na ito is may short. So natanggal ko naman yung short. So nung natanggal ko yung short, may power na siya, kaso nga hindi siya nag-supply dun sa motor at sa BIOS. Kaya hindi niya ma-read yung data. So makikita yung voltahe. So ito yung voltahe ng motor niya. Para umiikot siya. So dapat niya minimita ang 5 volts. Kung takayin niya lang is ayan, 0.20 volt. Dapat ng terminal yan. Ayan. Dapat yan is 5 volt. So dito naman sa BIOS, ayan, mababa siya. Dapat yan 1 something, 3.3 o 1.3. So papakita ko sa inyo, may 12 volts siya. Ito yung 12 volts frame niya. Ayan, so input. Ayan, so may 12 volts. So ito din yung 5 volts. Ayan, so may power siya. Pero dahil nasa sira yung ma-input yung ma-input yung main control IC, pero wala siyang output. So yun lang. So i-inform ko na si client at babalik ko na sa kanya to. Ilalamove to kahapon pinalalamove. So ganun talaga. So ang solution dito, may solution naman siya. Ang solution is
hindi pagpalit ng IC dahil mahirap maghanap ng IC. Ang is magpalit ng bagong board, tapos isa-swap lang yung yung BIOS para, or i-reprogram yung BIOS para mabasa yung data niya. So yun lang, salamat.